Tayong mga Pilipino ay may malalim na paggalang sa ating mga lolo at lola sa mga nakatatanda. Ang paggalang na ito ay nanggagaling sa ating pagkilala sa kahalagahan ng ating mga ninuno, sapagkat alam natin na sila ang nagbigay sa atin ng buhay, sila ang nagpapalago sa atin, at sa kanilang mga sakripisyo at pag-alay ng sarili ay nakamit natin ang pamumuhay natin sa kasalukuyan. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng mga magulang natin, ng ating mga lolo at lola, tayo nagkaroon ng buhay. Sila ang nagpapalago sa atin sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at pag-alaga. Musmus pa tayo ay kanilang kinakalinga, tinuturuan, at isinalin nila sa atin ang kanilang pananampalataya. Isang mahalagang regalo nila sa atin, ang ating pananampalataya. Andito po tayo ngayon, kahit baha, pumunta pa rin tayo sa simbahan sapagkat ang pananampalatayang ito, ang ating paminintuho kay Santa Ana, tinatawag nating Apo Ana, ay nanggagaling sa puso ng ating mga ninuno. We simply have to acknowledge, kilalanin lang natin ang kanilang kontribusyon sa ating buhay. At ito ay sapat na upang matanto natin na dapat tayo ay magpapasalamat sa kanila. Kaya po, it's unthinkable ng isang tao ay hindi man lang magpapasalamat at hindi man lang magkalinga sa mga matatanda sa kanyang tahanan. Because we owe everything to them. Utang natin sa kanila ang lahat. You have to look at it the other way around as well. No? Ano po ba ang dapat maging attitude ng mga nakatatanda sa atin? Sapagkat kahit tayo, lahat tayo, matanda man at bata, ay dapat magpapasalamat at magkakalinga sa mga nakatatanda sa atin. Dapat natin silang igalang. Kinakailangan po sa ating attitude sa buhay ay gumawa tayo at kumilos without thinking of getting anything in return. Yun po bang hindi tayo umaasa palagi ng kabayaran? It's a basic attitude, matanda man o bata. Na kung maging masaya tayo sa buhay natin, huwag tayong palaging nagbibilang na ito'y nagawa ko, dapat pasalamatan ako, dapat I get something in return, dapat meron akong makukuha sa aking pagpupunyagi. Holy indifference. At ano po ito? Ito po yung attitude na wala tayong expectation na sa ating buhay, hindi tayo palaging naghahangad na palaging masaya, matagumpay, at mabiyaya ang lahat ng ating mga pagsusumikap. Yun po bang kung meron man tayong makukuhang mabuti sa araw na ito, tayo magpapasalamat. Ngunit kung wala,
okay na rin. Kahit anuman ang nangyari, we still see the positive side of things. We are grateful, and above all, ang sanhi ng ating kaligayahan ay alam natin na kahit anuman ang nangyari, ang ating ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos. It is pleasing to God. And that is all that matters. Holy indifference. Ang taong ito ay hindi tumatanda. Kahit 90 years old na ang edad, sapagkat dala-dala niya ang galak ng mundo. Mga kapatid, naway bata man tayo at matanda, ay magkakaroon tayo ng ganong attitude, holy indifference, hanggang sa ating huling mga sandali sa buhay na ito. Upang sa pagdating na tayo ay kukunin na ng Panginoon, we look back towards the past at magpapasalamat tayo at we look forward sa unahan, sa hinaharap, sapagkat ang ating kaharap ay ang Diyos na sa buong buhay natin ay pinagsisikapan natin na siyang bigyang galak, na siyang bigyang kaligayahan, sapagkat nagsusumikap tayo na bawat sandali ng ating buhay, ang ating ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos.